Yo, what's up guys? Welcome back na naman sa akin channel kung saan pwede kang matutong mag-wirings o mag-mekaniko. Guys, ang tutorial natin ngayon ay tungkol sa pagpo-full wave ng Mio Sporty. Yan. Okay. Guys, para sa inyong kaalaman, ang Mio Sporty ay hindi na natin kailangan galawin yung kanyang stator kasi ang motor na ito o ang mga brand ng Yamaha floated na yung kanyang stator. So guys, hindi na natin gagalawin yung stator niya sa baba, pero ipapakita ko sa inyo guys kung good pa yung kanyang stator, no, sa pamamagitan ng test light yan. Pero guys, bago ang lahat, kung nanonood ka sa aking channel, okay, nagpapasalamat sa iyo at salamat sa iyong panonood. Huwag mong kalimutang suportahan yung aking YouTube channel, Arman Talon yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell upang updated ka sa aking mga bagong videos. Okay guys, dito sa ating regulator, ang brand na ito ay wala na kasing available, pero pwede na rin to, no? KSR. So dito guys, gagamit tayo ng 5-pin wire dahil ang motor na ito ay 4-pin wire lang siya. Yan, 4-pin lang to guys. Yan, tatanggalin ko. Yan, dito sa kanyang 4-pin guys, meron itong white at green, red at itong kulay yellow, no? Dito naman sa isasalpak nating 5-pin, meron itong black. Itong black guys, ito yung papunta sa kanyang accessories wire. Then meron din tayong positive, ito yung papunta sa ating battery. At ito naman yung kanyang papunta sa ilaw, no? Yung panaka niya, yellow wire niya. Tapos meron tayong orange dito. Pero yung iba guys, kulay ano to, white. At meron din tayong kulay green. Ito yung pinaka ground niya. So guys, i-convert natin ng 5-pin itong kanyang 4-pin na dating ano, kasi medyo nalulobat yung battery. Para ipakita sa iyo guys, ayan. Yan, nanginginig yung kanyang ilaw, ibig sabihin mahina talaga yung kanyang supply sa battery. Mahina yung kanyang charging. So yun guys, step by step kong ituturo sa inyo. At dito tayo pupunta. Hanapin natin guys itong socket na ito. Yan, ito yung galing doon sa stator niya, itong socket na to. At dito sa socket niya guys, yung stator wire niya, meron itong yellow wire. Yan, masyado na siyang marumi. Yan, ito yung kanyang yellow wire, itong nasa una. At itong gitna, ito yung mali. Yan, yung gitna pala yung yellow wire. Yan, para ipakita sa inyo. Yan guys, yung labo. So yun guys, meron itong black wire at meron din itong yellow wire, pero guys masyado na siyang marumi, malabo siya guys. At meron din itong white wire. Tatanggalin lang natin to guys, itong ano na to, hindi na natin yung gagamitin, tatabi na lang natin yan. At tatanggalin ko tong socket ng black, ay yung wire black. Tapos itong wire ng stator na puti. Sinsya na guys kasi medyo marumi, hindi na makita. So yan guys, nabunot ko na itong socket. Next natin guys, paandarin natin yung motor. Nga boys, paandarin natin. Yan guys, tinanggal ko yung socket pero umaandar pa rin yung motor, no? Ngayon sa pag-test light, gamit tayo ng test light guys. Test bulb, yan. I-body ground lang natin siya kung saan siya pwedeng umilaw. Yan.
Ngayon guys, check natin itong kanyang white wire. Dapat to guys hindi to iilaw kasi nga floated tong motor. Dapat to guys hindi iilaw. Yan. So guys, tama buo pa yung kanyang stator, no. Next natin guys itong kulay yellow. Dapat to guys, ito yung kulay yellow yan, kasi medyo marumi na guys, mukha siyang orange, no. Dapat din to hindi to iilaw. Ibig sabihin guys, itong stator ng motor na ito ay buo pa. Ibig sabihin very good pa. Pag umilaw to guys, ibig sabihin yung kanyang stator ay sunog na, may ground na sa ilalim. Paano nga ba siya may titest kung floated na nga yung kanyang stator, no? Kukunin natin tong ano, yan, ipit natin dito guys. Yan, ganyan lang guys, no? Ipit lang natin yan at ititest natin itong kulay black nya. Dapat to guys, iilaw to. Yan, kung nakikita nyo guys, ibig sabihin guys, very good pa yung kanyang stator. Magkabaliktaran man ito guys. Tingnan nyo, ililipat ko Yan, lipat ko sa kabila guys. Kahit alin dyan yung tester nyo, ganun at ganun dapat iilaw yan. So yun guys, very good pa yung kanyang stator, no. Ibig sabihin guys, hindi na natin ginalaw yung kanyang stator, pero very good pa. Ibig sabihin floated na talaga itong stator ng Mio S40. So next natin guys, itong black wire, hahabaan natin to, at itong white wire habaan din natin to, at itatap natin ito dito sa yellow wire at dito sa kanyang white wire. Bali orange pala to guys. Yan, orange. Malimit nito guys, gaya sabi ko, magkabaliktaran man itong black, yan, pinatay ko na yung motor, magkabaliktaran man itong dalawa guys, okay lang to. Kung magkabaliktaran man siya ikabit dito, okay lang to guys. Ang importante guys, ikakabit natin itong dalawang wire na to sa magkabilang wire na to guys. Malimit nito yung iba. Kung mapapansin nyo, ito white itong wire na ito, at pwede ring pink, pero dito guys kulay orange to, no. So yan guys, ganun lang kasimple. Tatap lang natin to dito. So yan guys, dinugtungan ko na yung kanyang black wire, ano. Ito yung itatap natin dito sa regulator, dito sa kanyang kulay dilaw, o itong kanyang kulay orange na to. Itong black wire, at saka itong white wire, dinugtungan ko ng wire. Yan guys, kung makikita nyo, parehong pula to, pero kung alam natin yung bawat function ng ating wirings, hindi na tayo magkakamali, kasi ito lang talaga yung available na wire, no? Basta guys, itong black wire na to, dinugtungan natin ng wire, at itatap natin dito sa ito guys. Pinawak ko muna yung ating camera, so ayusin ko lang yung ating camera kasi sumasabit yung yan guys, itong black wire na to, dinugtungan natin ng wire, at babalutan ko na rin ng electrical tape. Yan guys, binabalutan ko na para sa safety. Sa paggamit naman ng electrical guys, gamit ka ng magandang klase, at bumili ka ng armak kung may pambili ka. Yan, gamit tayo ng magandang klase guys, para hindi pag dumating yung araw na matuyo siya, hindi siya basta-basta kakalas, no? Yan, ganyan lang kasimple guys. Nabalang natin siya ng wire para umabot yung ating 5-pin regulator doon sa kanyang kabitan.
So guys, ito na yung floated na ating wire. Itatap lang natin siya dito sa regulator. Gaya ng sabi ko guys, itatap natin siya dito sa orange wire at dito sa yellow wire. Gaya ng sabi ko guys, yung ibang regulator guys, itong orange na to kulay white at pwede ring pink. So sa ngayon orange siya. Itap na natin siya dito. Yan, gaya ng sabi ko guys, magkabilaan man to. Ang mahalaga, ikabit nyo tong wire na ito. Yan. Okay. At itong isa dito sa yellow wire ng ating regulator. Binabaan natin siya guys para umabot siya dito. Yan, napasobra na nga eh. So, balutan na natin to guys kasi wala na tayong gagalawin dito. Basta guys, sa pag-wirings guys, mahalagang malaman mo muna yung function ng regulator para hindi ka magkamali at hindi ka masunugan ng wirings. Nga pala guys, bago ang lahat, shoutout muna kay Kuya Joe TV yan, at kay Cindy Umanto ng Pasig City. Maraming salamat sa inyong suporta. Yan. Next naman natin guys, dito tayo sa black wire na ito. Dito sa kanyang 4-pin socket. 4-pin lang to guys kasi nagdalawang wire lang tong red wire na to. Ito yung papunta sa battery. Ito yung nag-charge sa battery. So unahin natin to guys, itong red wire ng regulator. Itatap naman natin dito sa black wire ng motor, no? Ang black wire na to guys, ito yung negative. At ito rin yung negative ng regulator, itong kulay green na to. At ito naman din yung negative ng ano na to, brand ng Yamaha, black, kulay black. Yan, tap lang natin to guys dyan. So yun guys, balutan na rin natin to at wala na rin tayong gagalawin dyan. Yan guys, huwag niyong kalimutan suportahan yung aking channel. Mag-subscribe kayo upang makatulong pa tayo sa maraming nangangailangan mga riders. Okay? At huwag nyo rin kalimutan pindutin yung notification bell at yung all ang pindutin nyo guys upang updated kayo sa bawat tutorial. Guys, next natin itong kulay red ng ating regulator. Ito yung pinaka charging system o ito yung nagcha-charge sa ating battery. Itatap din natin to guys dito sa kulay red ng ating stock socket ng regulator. So yun guys, mahalagang nakakasabay kayo upang hindi kayo masunugan ng inyong ginagawa. Ingat lang sa pag-wirings. So babalutan na rin natin yan guys para sa safety na hindi tayo maputulan ng fuse. So balutan lang natin to isa-isa guys, pero mamaya i-floated natin tong pag electrical natin. Babalutan natin to ng maayos. So yun guys, naikabit ko na yung red, yung green negative. Ulitin ko lang, yung green negative at yung red positive papuntang battery. Ito yung pinaka-charging niya. At itong yellow guys, ito naman yung papunta sa stator o galing stator. At itong orange ng regulator, galing din, papunta rin ito sa stator. Yan, sa white ng stator. Next natin guys, itong kulay black. Ito yung control ng ating charger, no? Mahalagang itap natin to guys upang hindi mag-overcharge
at hindi lumubo yung ating battery. Ito yung pinaka-control ng ating charging system. Kaya mahalaga na maitap natin to. Hahaba lang natin to ng wire at itatap natin to guys sa accessories ng motor, no. Yan, haba lang natin ng wire. Ang brand natin guys ngayon ay Yamaha. So sa accessories ng Yamaha guys, ang accessories wire nito ay kulay brown, light brown. Yan yung kanyang accessories. Pero para sa safety, gamit tayo ng test light para sigurado yung ating nakuha ay accessories wire niya. Yung kanyang So yan guys, hinabaan na natin siya ng wire at ipapagapang naman natin ito. Dito guys, hahanapin lang natin ito yung socket ng CDI. Ito yung kanyang CDI at tanggalin lang natin to guys. Balatan natin to guys kasi hahanapin natin yung kanyang accessories wire. Hindi na tayo lalayo, no. Dito na tayo kukuha. Yan, ito na yung pinaka malapit. So dito na tayo kukuha. So, gamit tayo ng cutter guys. Balatan lang natin to. Hayaan natin maputol yan. Hindi, joke lang. Ayan, babalatan lang natin. So yun guys, binabalitan na natin guys. Yan, balat lang. Sige. Hanapin lang dito natin, dito natin hahanapin guys yung light brown ng ating wire, no? Yung light brown. Yun yung accessories niya guys, yung accessories wire niya. Nandito yun. Yan. So yan. Dito sa wire niya guys, yan, 4 lang na wire yan. Ito na yon. Ito na yung kulay brown. Yan, balatan natin guys para i-double check na rin natin gamit ang test light. Yan guys, sa pag-double check ng ating accessories wire, ilalagay lang natin sa negative itong test light. Itong kanyang clip. Lagay lang natin sa negative ng battery o sa marking minus ng battery. At switch lang natin guys. At iti-test natin itong kanyang wire. Dapat to guys, ilaw to. Yan. Ibig sabihin guys, ito yung kanyang accessories. Papatay sinding ko yung susi para pakita lang sa inyo guys na ito nga yun. Dito, pakita natin yung susi. Yan. Ibig sabihin, pag sinusi mo guys, itong wire na to, nagkakaroon lang to ng positive kung sinususian mo yung motorsiklo, no? Gaya nito. Yan. So dito natin itatap guys yung kulay black ng regulator. Ito yung tinatawag na control ng ating charger. So mahalaga guys na itap natin to upang hindi lumubo yung ating battery, upang hindi mag-overcharge. Wala na Ayun, medyo mapuro na yung ating Makasupot! Hindi na kayo makakaingat, mga bayot! Yan, mahirap magbalat guys kasi pwede siyang maputol, kaya iniingatan ko lang.
So yun guys, itong dinugtungan nating black wire, itatap lang natin dito sa accessories wire ng motor. At tapos na tayo guys, ganun lang kasimple mag full wave ng Mio Sporte, no? At tetestingin na lang natin kung maayos na ba yung kanyang ano. Yung nga lang guys, wala tayong voltmeter, so hindi natin masyadong maipapakita yung kanyang ratings. Wala voltmeter. May 150 ba yan? So yun guys, tapos na natin at pwede na natin tong balutan lahat para malinis na, lilinisin na natin. Start na lang ako, wala tayong voltmeter. Ano master? Ano? Okay. Okay guys, dahil wala tayong voltmeter, ipapakita ko pa rin sa inyo yung kanyang ratings, no? Gamit pa rin tayo ng test light, negative natin yung kanyang plate, at ilalagay lang natin itong ating test bulb dito sa red wire ng ating charging. Nasaan ba yung red? Ito yung kanyang red. Yan guys. Ay, natin yung bakla nga isa, bakla yung bakla isa. So yan guys, saka natin birating yung motor kung yan, medyo siya. So yan guys, ganun lang kasimple mag full wave ng ating motorcycle, no? At babalutan na natin to upang luminis itong ating wirings. Parang gusto mo sumama. So yun guys, dahil naubusan tayo ng electrical tape, ito na. At nabalutan na natin. Na-safety na natin yung kanyang ano. Dito sa kanyang socket, kahit wag na natin yan idugtog kasi ito lang naman talaga yung kailangan natin. Hindi na rin natin siya kailangan battery operated pa kasi battery operated na yung kanyang headlight. So okay na yan guys. Yun. Muli guys, maraming salamat sa iyong panonood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon sa ating lahat. Bye bye.